Umakyat na sa 7 ang napaulat na namatay sa 2 malakas na lindol sa Manay, Davao Oriental. Matinding pinsala ang idinulot ng lindol sa mga paaralan at iba pang establishmento roon. At live nga mula sa Davao Oriental, may express report si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta na ba dyan yung mga kapatid natin at may nararamdaman ka pa bang aftershocks? Nikki, patuloy pa rin tayong nakakaranas ng aftershock dito sa Davao Oriental ngayong araw. Sa kabila niyan, patuloy ang paglilibot ng mga otoridad sa mga lugar para suriin ang pinsala ng malakas na lindol kahapon. Ganito ang naging pinsala sa Manay, Davao Oriental, ang ground zero o epicenter na magkahiwalay na magnitude 7.4 at magnitude 6.8 na lindol. Na kitang-kita ang mga bitak sa pader at nasirang kisame ng Manay District Hospital. Inilikas na ang mga pasyente sa open grounds ng pasilidad. Maging ang Manay Fire Station, bumigay din ang mga kisame. Ang ilang paaralan naman dito, nagkabitak-bitak din ang pader. Hindi rin nakaligtas ang lumang municipal hall ng Manay. Malalaki ang naging bitak sa mga pader. Kahit nga ang bagong municipal hall ay napinsala. Kabagsak-bagsak naman ang mga salamina at nasira ang mga kisame. Pati ang isang simbahan sa lugar, sira rin sa lindola. Ilan tulay naman ang hindi muna pinadaanan sa mga otoridad, gaya ng Mahanob Bridge na nagkaroon ng mga bitaka. Sakay naman ng helicopter, naglibot ang Office of Civil Defense para alamin kung gaano kalawak ang naging pinsala. Personal din nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian at DepEd Secretary Sani Angara sa mga apektadong residente sa Manay. Sa huling datos ng Office of Civil Defense, umabot na sa 7 individual ang nasawi sa lindol. Hindi bababa sa 7 ang nasaktan. Nakiramay naman si Vice President Sara Duterte sa burol ng isa sa mga 7 nasawi sa Mati na kinilalang si Teresita Narciso, 54 anyos. Lilikas na sana siya sa kasagsagan ng lindol kahapon nang mabagsakan ng pader sa harap ng kanilang bahay. Nikki, sa datos nga ng PHIVOLCS as of 11 a.m. kanina, 831 na ang aftershock sa Davao Oriental. Ang magnitude na yan naglalaro sa 1.2 hanggang 5.8. Kanina nga ay binisita natin ang mga apektadong residente ng lindol sa ground zero at takot pa rin silang bumalik sa kani-kanilang mga bahay dahil sa trauma na inabot nila sa pagyanig kahapon. Balik sa inyo, Nikki. Bril, kamusta rin naman yung power situation, pati yung supply ng tubig dyan? Pati na rin yung komunikasyon. Alam mo, Nikki, kahapon nang dumating tayo sa Manay, Davao Oriental, kung saan dito nga ang ground zero ay walang supply ng kuryente at maging signal ng mga telcos at maging supply ng tubig. At kaninang umaga ay bumalik naman ito sa normal, itong mga supply na nawala kahapon sa kasagsagan ng lindol. Nikki. Okay, yan ang express report ni Bril Montalvo live mula sa Davao Oriental. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.